Hello guys! Kumusta? Para pala sa mga pamilya at kaibigan ko na panay pamusta kung kumusta na ako dito. Naisipan kong gumawa ulit ng mga video para isahan na yung pagsagot sa mga tanong nyo. O siya nga pala, recently ito yung naging buhay ko dito. Pumunta ako sa Taipei para kitain yung isang kaibigan kong galing Pinas. Masyado na talagang busy sa work kasi tuloy-tuloy na yung trabaho namin. Kahit Saturday and Sunday may overtime kami. Kaya pinapapasukan namin kasi sayang din naman yung bayad. Pero sa araw na to, mas pinili ko munang mag-unwind. Regalo na rin para sa sarili ko dahil malapit na yung birthday ko. Malayo pa talaga ako sa Taipei kasi sa Kaohsiung ako nagtatrabaho. Mahigit 1.5 oras nga yung binahe ko mula Kaohsiung hanggang Taipei. Mas matagal pa ngayon kung nagbus ako, kaya mas pinili kong sumakay na lang sa HSR or sa high-speed railway nila para mas mabilis. At pagkalipas ng 1.5 oras ay nandito na nga ako sa Taipei Main Station. Medyo kinakabahan nga ako kasi sabi nila ang daming naliligaw dito sa main station kasi sobrang laki niya at ang lawak niya. Nung una nga ay hindi ko alam kung saan ako exit hanggang nakita ko yung elevator na to at sumakay na rin ako pababa. At nakita ko ulit itong escalator at bumaba ako ulit. Sinundan ko lang yung tinuro ni Miss Ellie kung saan ako sasakay papunta dun sa hotel namin. At hindi na rin nagtagal ay dumating na rin yung tren na sasakyan ko. And finally, andito na ako sa Ximending Station kung saan dito malapit yung hotel namin. At alam nyo ba, ay sobra akong napaproud sa sarili ko sa mga oras na ito at dahil nagawa ko. Hindi ako naligaw sa Taipei Main Station sa unang punta ko. Ganun talaga minsan, alam mo, na-realize ko. Minsan may mga bagay na kinakatakutan tayo, pero pag nilakasan natin yung loob natin, ay magagawa pala natin. Maraming exit dito at isa lang yung lusot niya, yung Ximending Street. Pero mas pinili ko nang mag-exit dito sa exit 1 dahil ito yung mas malapit sa hotel at hindi na ako tatawid. Ito na nga yung Ximending Street. Sikat ito dito sa Taipei dahil sa kanilang night market. Magkakalapit lang din yung mga hotel dito. Tanghaling tapat nga nung dumating ako at sobrang init. Akala ko pa ba naman ay malamig na dito sa Taipei. Almost 5 minutes din yung nilakad ko at nakita ko na yung hotel namin. At itong New World Hotel nga yung napili namin. Pagpasok mo ay bubungad sa iyo itong malaking salamin. At dito naman sa bandang ito, ang kanilang reception area. Sa kabilang banda naman ay mayroong malaking couch na pwedeng upuan. May mga tao nga lang nung time na yun kaya hindi ko na na-videohan. At dito naman yung mga supplies na kakailanganin mo kaya ikaw na bahalang kumuha. Na nasa sa iyo na rin kung ilan yung kukunin mo kaya sa akin dinamihan ko na. At para na rin masulit yung bayad, ang mahal kaya. Para sa akin okay na rin yung hotel na to. Medyo luma na nga lang yung ambience niya. Pero hindi rin naman nakakatakot gaya ng hotel namin nung nag-quarantine kami. And finally, nandito na nga ako sa room namin. Malinis din yung bathroom, walang halang bidet. Kung mapapansin nyo, 3 yung bed dito. Kasi as planned, 3 dapat kami yung nandito ngayon. Unfortunately, hindi na tuloy isa namin kasama. Umidlip lang ako saglit at pumunta na kami dito sa Taipei 101. Parang hindi ako makapaniwalang makapunta ako dito dahil sa mga picture ko lang ito nakikita dati. It was the world's tallest building from 2004 until 2010. Ito nga pala si Miss Ellie. Medyo na-late na rin yung dating namin kaya dumiretso na rin kami agad kung saan kami kukuha ng ticket. Yung ticket na yun, ayun yung gagamitin namin para makaakyat ng 89th floor. Opo, meron pong bayad pag akyat ng elevator. Akala ko nga din dati libre lang. Bayad na rin yung ticket namin kasi binayaran na yun ni Miss Ellie through online. Kailangan na lang namin ipakita yung QR code. Pumila lang naman kami ng siguro mga more or less 5 minutes. At ito na nga yung ticket namin. Pagkatapos namin kunin ang ticket namin ay pumila kami ulit dito. Then after ilang minutes, ay nakasakay na kami ng elevator. Sakto lang din yung lawak ng elevator kaya medyo limited lang din yung sakay niya kaya mahaba yung pila. Nakaka-amaze yung bilis ng elevator.
Nasa 36 seconds lang, nasa 89th floor na kami agad. Medyo marami din yung tao dito, pero karamihan siguro mga turista. At may ilan din kaming mga kababayan natin yung nakikita dito. Kung titingnan mo sa mapa yung Taiwan ay parang ang liit niya lang, pero pag nakapunta ka dito, ang lawak din pala. Ang ganda tingnan ng mga building mula dito sa taas. Syempre naman hindi mawawala yung picture taking. Pati nga mga bata ay halatang nag-i-enjoy. At meron nga din dito mga bilihan ng mga souvenirs. Ni isa man lang hindi nga kami nakabili kasi ang mamahal naman. Kagaya na lang nito nasa 780 at 1,000 plus pa yung presyo. Magkano na rin yan sa peso? At agaw pansin nga itong building na to. Kakaiba yung disenyo niya. Ginabi na nga kami dito, hindi na namin namalayan yung oras at hindi pa nga kami nakakain sa mga oras na ito. Pababa na sana kami nung time na to, pero nakita namin na yung ibang tao ay nag-aakyatan sa 91st floor, kaya umakyat na rin kami. At ganitong view naman ang makikita mo mula dito. Hindi na rin nagtagal ay bumaba na rin kami ulit. At nung bumaba na kami, pinuntahan namin yung damper. Alam niyo ba na sikat din ang Taipei 101 dahil sa damper na ito? Sa kasalukuyan, ito ang the world's biggest and heaviest damper. Ang main purpose nito ay ibabalance or ikokontrol ang pagyanig ng isang building kapag merong malakas na lindol or hangin. At kung nabalitaan nyo nga, noong September 18, 2022 ay nagkaroon ng 6.8 earthquake dito sa Taiwan. At yun ang naitalang pinakamalakas na lindol noong 2022 dito sa Taiwan. At alam nyo ba, sa mga time na to ay nasa quarantine hotel kami dahil dumating kami dito sa Taiwan noong September 12, 2022. Isa ata yun sa unforgettable moment namin dito sa Taiwan. Pagkatapos namin mag-picture at i-enjoy ang view ng damper, ay pumila na rin kayo pababa at nagulat na rin kami ganito kahaba yung pila. Siguro mga 15 minutes din yung tinagal namin dun sa pila. O siya, sige, yan lang muna sa ngayon ha. See you sa part 2. Bye bye!